Hello everyone, Sir Weds here of ISF Media, and you're back here on my Facebook Live and YouTube rebroadcast here in my channel and on my personal page here in Meta. So today, kasi end of the week na, holiday bukas, and it's gonna be a long weekend. Of course, I announced last night na meron na tayong subscribers hub. So I hope you subscribe to that. And this will be a demonstration video on the automated electronic class record version 9.1 and version 9.2, which I released previously for everyone to avail. So sa mga nag-subscribe po and who are able to download it from our website sa eduknasyon.blogspot.com, which is available down below, yung mga links po natin, you can download it there. May mga nagtanong kasi kung paano ba talaga i-optimize yung file. Meaning, they are not familiar sa formatting or sa forte ng pag-design ko ng mga templates kasi I always design my macro-based templates sa Excel na naka-binary yung extension niya. So today, we will be demonstrating it para dun sa mga naka-download na ng electronic class record natin. And then para dun sa mga wala naman, baka this is your opportunity to download it. I will be demonstrating two versions. Yung first version po, yung 9.1, is the basic electronic class record. Yung nakikita ninyo na ginagamit natin previously na release ko, na nandoon na po lahat ng grade level from grade 1 to grade 10. And inalign na po natin siya sa matatag and K-12 curriculum. So kung yung grade level ninyo ngayon, you will be using the matatag curriculum, align na siya. Kung gamit nyo po yung dati pa dahil grade 2 or grade 3 or grade 5, 6, 9, 8, 9, 10 yung grade level niyo, align pa rin po siya sa K-12 kasi automatic po nag-a-adjust yung template natin. So in other words, the same principle na I always advocate sa channel natin, one file fits all. Oh, diba? So yun po ang ating i-demonstrate ngayon. And then the second version is the same one but with plus. So, yun po yung Electronic Class Record Plus ng ISF Media, which is Electronic Class Record para sa mga advisors na magge-generate na automatically ng School Form 9 o yung pong report cards natin. So, nasa isang file na lang lahat. Hindi na magre-retype or magta-transfer ng grades yung teacher from the Electronic Class Record and then magmamanual na naman siya sa report card. So, from high-tech, kasi kinomputerize, bagsak mo pagdating sa end, ilalagay din pala sa ballpen at papel. O, di ba? Parang it really defeats the purpose of the digitalization. So, with that, we're gonna be starting with our first demonstration, which will be the electronic class record. Yun pong ginagamit natin sa ISF Media. So, ang una po na i-demo natin, ito po. Ito siya, 9.1. So, we're gonna open it. First time mo po nabubuksan yung file, of course, kasi nga macro-based siya, hihingi at hihingi talaga yan siya ng kanyang enabling of the macro or the VBA codes. Ilagay natin yung ating cursor. Ay, cursor. Yan. I-enable natin yung cursor pro natin. Okay. Para makita niyo yung mouse ko. So, first thing you need to do is to enable the macros. Ito po yun yan. Ito po yun yan. Ito po yan siya. Yun pong enable macros. MacBook ang gamit ko, kaya ganyan po ang kanyang lumalabas. Kapag po ang gamit nyo po Windows na PC, hindi po ganito ang lalabas, but dun po sa upper part ng portion ng file, pag open nyo po, pag click natin dito, meron po dito na lalagay na enable macros. So, i-enable nyo po yung nakalagay dyan. Kapag po yung nakalagay dyan, yung macros are disabled, or the macros of the file are disabled, ibig sabihin po nun, nakalock po yung system settings ng Excel ninyo. And if that is the case, kailangan nyo po manually i-unblock yung settings ng Excel ninyo. I have a tutorial for that. Nasa website po natin, sa eduknasyon.blogspot.com, nandun po ang tutorial on how to unblock your macro settings automatically sa Excel. But of course, here, kasi nga madali lang yung file natin, madali lang din siya i-enable. Ano? So, once you're done with enabling the macros, meron po tayo ditong green button na nakalagay, click here to start encoding your profile directory.
Ito po nakikita ninyo, yung welcome sheet ko. Of course, i-market ko po yung sarili ko, shameless plugging, ano? I-market ko yung mukha ko. Dito po ang aking mga social media sites or mga networks. My Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, and Instagram account. Those are all our ISF accounts na available po sa internet. You can contact us there. Ask po kasi mayroon po tayong mga admins na sasagot po at tutugon sa inyong mga tanong o mga concerns regarding sa ating mga ginawang templates or other things for that matter, basta concerning po sa ating agency. Okay, let's start. Start encoding your profile directory. Dito po tayo, click natin yan, and ito po ang lalabas. Bali, ang una nyo pong makikita, ang ilalagay nyo rin po yung header, which is ito nga, region, division, district. Ito po, manual nyo po yung itatype. Of course, kasi hindi ko naman po alam kung anong district o region kayo, and then yung pangalan po, and then school head, beginning of the school year, and end of the school year. Same thing na ginagawa po natin sa electronic class record. Lalagay nyo lang po dyan. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong 4 na button na available. 4 po dito sa main. Ang una po itong Go to Class Record button. Yung Quarterly Grading Sheet button, which is the summary ng mga quarterly grading sheets or reports. The Learning Area Summary. Yun po yung bawat learning area na summary report by the end of the school year. And of course, the final grade and general average. Ito po yung version 9.1. Wala pong SF9 dito. Mamaya po natin yung i-demo. Okay? Sa sinabi po natin kanina, align po siya sa matatag at sa original na K-12 curriculum. Paano po yun siya natin ma-determine? Dito po, meron po tayong grade level. Kunwari po, ang ilagay natin dito ay grade 1. Meron po tayong drop down. Click lang po natin yung drop down, pili tayo dito kung anong grade level. Kunwari po, grade 1. Kasi yan po yung first implementer ng matatag curriculum this year. Click natin sa grade 1. Ano ba yan? Alis ka dyan. Okay. Click natin sa grade 1. Click po natin yan. Pag na-click na po sa grade 1, meron po tayong choose quarter to access. Originally po kasi sa electronic class record, yung nakalagay po doon, naka-by quarter po yung bawat learning area available lahat. So, sa first quarter, nandun na lahat ng learning area. And then sa second quarter, another file na naman. Nandun na naman lahat ng learning area ng grade 1. Nandun na din sa third file, meron na nandun din lahat ng learning area for the third quarter and so on. So, by the end of the school year, meron ka pong 4 na class record na hawak. Dito po sa atin, iisang class record lang po for the whole school year. Iisang file lang. So, pili ka lang po dito. Meron tayong drop down dito. Kung anong quarter po yung i-encode ninyo. Kunwari po, ilagay natin na sa third quarter na tayo. Click nyo po yung third quarter and then choose learning area. Yung learning area po dyan, dahil po grade 1 yan, kung ano po yung learning area na nandyan, yun lang po ang para sa matatag. Yung 5 learning area. Language, Reading and Literacy, Mathematics, GMRC, and Makabansa. So yan lang po yung 5. Yan lang po kasi yung learning area na meron kayo sa grade 1. Di ba po? And then available na lahat ng quarter sa iisang file. O kunwari naman po ay grade 6 kayo. So dating curriculum or the K-12 curriculum na ginagamit natin. Punta tayo sa grade 6. Click niyo po yung grade 6. Choose learning area to access. Pag i-click niyo po yan, may drop down. Magpapalit po yan sa kung ano po yung learning area na available sa grade 6. Ito po yung K-12. Kung mapapansin niyo, ESP pa po yung nandyan. Edukasyon sa pagpapakatao. And then yung music, arts, physical education, and health, magkakahiwalay pa po ang lahat ng components. O, di ba po? Kasi po, sa matatag curriculum, tingnan natin sa grade 4. Punta tayo ng grade 4. Palitan natin siya sa grade 4. Pag titingnan po ninyo yung mga learning area dito, kung makikita ninyo, yung GMRC na yung nandun. Wala na po yung edukasyon sa pagpapakatao. And then, music and arts are all in one component. And then physical education and health are all under one component. So lahat po ng learning area sa lahat ng grade level, sa grade 1 to grade 10, available na po sa iisang file lamang. So yung advisor po natin, wala na po siyang problemahin. O yung mga junior high school dyan, baka sa tingin nyo, dinidisregard natin kayo. Test din po natin sa grade 7. Yung grade 7 po, under sa matatag curriculum, piliin natin yung grade 7.
Piliin natin yung quarter. Pagpalagay natin second quarter, yung gusto na i-encode ni ma'am. Ano ba yan? Lumalabas yung mga emojis ko. Second quarter yung i-encode ni ma'am. And then, pili ng learning area. Yung lalabas po dyan, Filipino, Science, English, Math, Aral Pen, TLE. Kasi hindi po EPP ang hawak ng grade 7. TLE na po yan. And then, yung Music and Arts, 1 component. PE and Health, 1 component. Wala na ang ESP, wala na ang GMRC kasi Values Education ang grade 7. Okay! O, di ba? Nandyan na sa isang file. O, tingin nyo. Yung mga naysayers dyan. Ayan na. Ayan, hinahanap-hanap ninyo. Iisang file lang. Anong ibig sabihin nito? Hindi na po kayo magpapalit ng file. Kasi yung worry parati ng mga teachers, kapag na-corrupt daw yung file, mahirapan daw, wala yung file, mami-misplace, madi-delete, etc. etc. O, ayaw nangyari. Kasi nasa sobrang daming file, o kaya ganyan. O ito, isang file na lang, i-save mo lang online. O, i-backup mo lang siya sa OneDrive, i-backup mo lang siya sa Google Drive. O, paano mang mangyari sa'yo? Isang file lang yung hawak mo. Di, yun lang din yung i-open mo ulit. Wala kang problemahin kasi isang file lang gamit mo. At hindi ka po tawag nito? Tawag dyan? Ano ba Tagalog sa masaag? Mawawala. Ano ba? Tama ba? Maliligaw. Yun. Salamat. Maliligaw. Hindi ka po maliligaw. Kasi nga, yung file nyo, iisa lang. Alam nyo kung saan nyo ilalagay. Okay, test natin. Paano siya? Okay, kasi nga first time mo siyang in-open, first time mo siyang ginamit, pili ka po ng learning area, pagpalagay natin science. So, ang i-encode natin, second quarter science. Okay? Second quarter science. Kapag nakapili ka na po dyan, gagamitin na po natin itong go to class record button. Of course, kasi nga macro-based ito and binary siya, depende sa kung gaano katagal yung laptop ninyo at gaano kahina yung RAM ninyo. Kung medyo may edad na yung laptop ninyo, so syempre matatagalan kayo pag open niyo sa go to class record button. Pag i-click niyo po yan, lalo na first time niyo po siyang i-open. Yung cache kasi niya, hindi pa nag-automate sa system ninyo. Pero kapag naman po medyo may kabilisan yung laptop ninyo, walang problema. Mabilis lang po yan siya mag-open. Itong laptop ko ngayon, mabilis naman po to pero natatagalan lang kasi nga I'm using the same laptop to broadcast. So nagbo-broadcast pa ako, nagre-recording pa ako at the same time kaya medyo mabagal po yan siya ngayon dito sa demonstration natin. Isang laptop lang kasi gamit ko So yan na po, nakabukas na. Tingnan natin, ito po ay second quarter subject science. Lahat ng mga bata nandito. Student male. Yung baba, student female. Kung mapapansin po ninyo, dito, wala na kayong i-hide. Diba? Usually sa class record na electronic, nag-hide rules kayo. Dito po sa template natin, automatic na po siyang mag-unhide. Iisahin na po niya yung file. At dahil science lang po yan, science lang din po makikita ninyo dyan. Kasi yan lang yung available na file na clinic po ninyo. At ini-encodean ninyo. Kasi nga po, kung nasa grade 7 to 10, or actually sa second key stage and third key stage kayo, usually, mayroong mga learning area teachers in charge sa bawat grade level. Di porke kayo yung advisor, kayo yung teach all. Kung grade 1, grade 2, napakadali nitong gamitin sa kanila. Kung grade 3 pataas na po kayo, meron kayong subject teachers, hindi po ba? Ang mangyayari niyan, ibibigay na lang nila sa inyo yung quarterly report. So, ang ending po nun, ang binigay nila sa iyo, hard copy nung quarterly report. Kaya, nahihirapan yung teacher na mag-digitalize nung kanyang SF9. And then, kapag gagawa rin yung advisor ng quarterly summary report ng bawat learning area, hindi niya po magawa-gawa kasi magre-retype na naman siya or most of the time, i-retype niya rin lahat ng mga grades ng class record niya dun sa report niya. Kasi nga, binibigay lang ng teacher in charge ng subject area yung final grade. Dito po, imbes na gagawin niyo po yung lahat, kapag binigay na sa inyo ng subject teacher yung final grades ng per quarter ng learning area niya sa science, kasi nga, kayo yung advisor, hindi naman kayo yung teacher sa science,
Kapag binigay na po yun sa'yo, pwede nyo pong i-edit yung quarterly grade dito. So, itong quarterly grade po, pwede nyo po yan siyang manually i-edit. O, pwede yan. Nakalagay yan, 96, 88, 80, 71. O, palitan natin to. Gawin natin 80, 82, 84, 89, 90. O, yan. O, yan na. Napalitan na. Bakit po pinapalitan natin? Para po, kapag gagawa na po kayo, save muna natin ito. Babalik tayo doon. Save and go back. Click po natin yan. Kasi pag pupunta na po tayo sa quarterly grading sheet, pag i-click nyo po ito, yung grade na nilagay natin sa science, yun na po yung lalabas dito. So, yung final report nyo po per quarter, automated na rin po. Hindi na po kayo magre-retype nun lahat. So, kung ano lang po yung learning area na binigay nyo po sa ibang teacher, yun lang rin po yung i-edit ninyo doon sa electronic class record. In that way po, connected lahat ng reports ninyo. What do we mean connected? Dito sa quarterly summary grades ng second quarter, pati po dito sa learning area summary. Pag i-click po natin dito yung science, sana yung science? Lalabas din po dito yung ilagay natin na grades. So, isang beses ka lang nag-encode, automatic na lalabas na sa lahat ng report. And of course, yung final grade and general average na ginagawa ng teacher every end of the school year, automatic din po siyang mag-generate. And then, ang plus pa nito, yung remarks po natin dito, mag-a-identify kung yung bata po ba ay promoted with honors, promoted lang, or retained. Automatic niya pong i-identify agad yun. In other words, lahat po ng in-encode ninyo sa class record ninyo, mayu-utilize po ninyo sa lahat ng reporting systems na ginagamit ng DepEd that are official. So, one encoding lang po ang mangyayari. And all of your reports that are related to the electronic class record will be automated immediately, regardless of whatever grade level you are handling or teaching. Klaro po ba? Maliwanag po ba yun? I think that's pretty clear. At kung makikita po ninyo, yung mga subjects po na nilito, yun lang din po yung subject na ino-offer sa grade 7. Kasi, yun lang po yung in-encodean natin kanina or pinili natin dito sa ating choose quarter 2 access. Second quarter science for grade 7. Yun po yung ating makikita dyan. Lahat lang na learning area for that particular grade, for that particular grade level. Klaro po ba? Maliwanag po ba yan sa lahat? I hope that's clear. Para dun sa mga nag-purchase, nag-subscribe, nag-download, lahat-lahat po kayo, kung ano po yung ginagamit ninyo na template ngayon at mga tanong kayo, ganyan lang po yan siya. Napakadali pong gamitin. Yan po yung 9.1. Yan po yung basic electronic class record template natin. Ano po yung 9.2? Close natin to. Yung 9.2, don't say. Ito naman po yung 9.2 natin. Same lang din po siya sa 9.1. Same lang lahat. Ang pinagkaiba talaga nila, ito pong school form 9 template. So, pareho lang po sila dun sa ating 9.1 na version. Walang pinagkaiba. Same lang talaga sila. Nagkaiba lang sila sa school form 9 template. Ano ba tong school form 9 template? Yung school form 9 template po, automation po ng school form 9 or report card coming from the electronic class record. In other words, lahat ng grado ng bata, hindi na po kayo maduduling kakasulat nun, pabalik nun sa papel, kasi nga po, automatic na po siya mag-generate dito sa ating template. Ang ilalagay nyo lang po, kung ano yung details na nandun sa report card, siya rin pong ilalagay natin dito, which I will show now. Una po, pag i-click nyo po yan, ilalagay nyo po dito yung record ng bata na nandun sa SF9, which is the LRN, yung name ng bata, yung gender niya, and then the age niya. Kung may school form 1 na po kayo from the LIS, pwede nyo po i-copy-paste directly yan. Ito po actually, ito lahat na ito ay galing po sa LIS school form 1 na ginamit ko po last year. So, copy-paste nyo lang po yan. Wala pang problema. Automatic po yan siya. Zuno,
remember and point to take note kung ano po yung pagkakasulat dito sa mga pangalan dito, ay siya rin dapat pong pagkakasulat ng mga pangalan na hindi dito. Dapat po, pareho sila. Kasi nga, Excel ang gamit natin. And Excel is sensitive. When we say sensitive, excuse me, character-wise and spelling-wise, stick to po si Excel dyan. Kaya po, kung kinopya nyo po ito sa LIS SF1, dapat po ito ang magiging basis ng spelling ng bata dito sa inyo pong nilagay ng mga learners names dito po sa ating electronic class record. Sa mga junior high school, parati po nilang tinatanong, kaya ba niyan? 670 students. Browse po natin, no? Browse natin. 100 po yan bawat isa. 100 na lalaki, 100 na babae for one class. 200 students in one class. Wala naman sigurong 200 students sa inyo, pero yung template po natin, ginawa natin pang 200. Kaya po mabigat. Okay, liwanag. Now, back. Dito po, kapag natapos nyo na pong nilagay lahat ng mga pangalan at profile ng bata, galing sa LIS, ang gagawin nyo na lang po, ipapalitan nyo po itong logo. Siyempre, logo to ng school namin. Paano po nyo yung palitan? Kung marunong kayo sa Excel, madali lang po yan. Dito po sa Insert tab, meron pong pictures dyan. I-click nyo lang po yung picture dyan. And then place in cell, picture from file. So, hanapin nyo po yung picture na ipapalit nyo dyan. So, hindi ko na po ito papalitan kasi nga, demo lang eh. Basta dyan po kayo pupunta. Pagpapalitan na po ninyo itong picture na ito. Kapag po, tatanggalin nyo na yan. Kasi yan po yung lalabas sa ating School Form 9. Kapag tapos na po kayo dyan, meron po tayong tatlong button. Yung Go to School Form 2, monthly report, kasi sa School Form 9 natin, meron pong attendance doon summary, di ba? And then, Go to School Form 9 Observed Values, kasi nga meron tayong Observed Behavioral Values na i-anecdote natin doon, or i-annotate natin doon sa ating School Form 9. And, of course, the Go to School Form 9 generator. Yung mismong generator ng ating School Form 9. So, punta po tayo muna dito sa Go to School Form 2 Monthly. Ano po to? Pag i-click nyo po yan, lahat po ng pangalan ng bata, na LRN ng bata, and then po yung month na available for this school year will be there automatically. Ito pong nilagay ko dito, ito po yung school calendar mula sa ating DepEd order na nilabas for school year 2024-2025. Wala na po kayong papalitan dyan. Unless po magre-release ang DepEd ng bagong school calendar, pwede nyo po palitan ang mga days dito kasi editable naman po yan eh. Pwede po yan siyang ma-edit eh. Okay? Kapag po nagawa nyo na po yan, napalitan nyo yan, kung kailangan bang palitan, dito po, editable din po ito, pwede nyo po itong i-edit. Ito lahat siya. Ito po yung monthly attendance ng bata. Kung ilang beses po pumasok yung bata sa classroom ninyo, manually, itatype nyo po yung attendance niya. Kasi hindi naman po tayo naglagay ng SF2 na automation dito eh. Ibang file po kasi yung automated SF2 ko. At kapag isasama ko yan siya dito, nakapakabigat na. Baka yung mga mahihinang laptop, di rin nila ma-appreciate yung file. Kaya hindi ko na lang po sinama. So, yung nandito po, manually nyo na po itatype yung attendance ng bata by the end of the month. So, ilalagay nyo po yan dyan. Kapag po nagawa nyo na pong i-type ito lahat dito, automatic naman din pong lalabas yung total. Huwag nyo na pakialaman yan. Yung papakailaman nyo lang, yun dito lang. And then kapag tapos na kayo dyan, go back to School Form 9 Data Profiles, punta tayo sa Observe Values. Dito sa Observe Values, kung pagod kayo, ayaw nyo pong mag-type, gusto nyo mag-click-click lang ng mouse, may drop down naman po yan eh. Click nyo lang po yung drop down. RO. Palitan nyo po ito ng SO. Palitan nyo po ito ng AO. NO, yan. So, you can just type it if you want to type it, or you can just use your mouse. That's good for the first quarter, and then horizontally, second quarter, third quarter, and of course, fourth quarter. Kasi yan po yung nilalagay natin sa card. So, nandyan na po siya lahat. Kapag po natapos na kayo dyan, pwede na po tayong pumunta sa ating generator. Click po natin itong ating School Form 9 generator.
Dito po, makikita po ninyo na ito po yung magiging template niya. Zoom natin ng konti. Zoom. Yan po yung template niya. Itong picture, galing po doon sa in-upload natin na picture kanina. Ito pong DepEd picture, ito po yung kasi yung template na DepEd logo natin talaga. Ito pong template na gamit natin, gamit po mula sa DepEd Order Number 8, Series of 2015. So, ito po talaga yung official na card ng DepEd. So, sa School Form 9, automatic na po itong lalabas lahat. Paano po natin papalitan yung bata? Kasi naka-male student 1 po yan. Dito po tayo, meron pong drop down dyan. Pwede nyo po palitan yung name ng mga bata. O, kung sila lang po nilagay natin dito, kasi sila lang po yung nilagay natin sa School Form 9 General Data Profiles, sila lang po yung nandyan. Click po natin yung female student 6. Pag i-click nyo po yan, automatic din po magpapalit yung female student 6, yung LRN, grade level, school year, age niya, pati yung gender niya, and then yung attendance niya po dito. Kasi ito po yung front page or yung cover. Kaya po yan nakalagay quarter 1 cover. Klaro po. Kung i-down nyo po yan, wala kang makikitang iba. Kasi yung cover lang po ang ating unang ipiprint. So, pwede nyo po yan siyang i-print. Pag i-print nyo po ito, nakaset po siya sa A4 size bond paper. Tapos, baliktarin nyo lang po, ilagay nyo ulit sa printer, palitan nyo po itong quarter 1 cover ng quarter 1 inner. Kasi nandito po yan, papalitan lang po yan siya ng quarter 1 inner. Pag click nyo po yan, meron tayong generate selection. So, click nyo lang po ito. Pag click nyo po dyan, automatic din po lalabas yung ating generate selection. So, ito lang po yung lalabas. Quarter 1 ng grade 1 ng babaeng ito na si female student 6. Ito yung grades niya for quarter 1. Ito rin yung mga observed values niya for quarter 1. So, back to back po ang piprint ninyo. So, paano kung magpiprint na naman tayo ng second quarter? Di punta po tayo ng quarter 2 na cover. Pag click nyo po yan, generate selection, makikita po ninyo, ito lang po yung lalabas. Kasi po dun sa card, may naka-lines na po sa card ninyo, di po ba? May mga names na po dun. So, ipapatong na lang po yung itong content na ito doon sa attendance ng cover. So, yan lang po yung ipiprint niya. And then po, sa quarter 2 naman po na inner, pag i-click nyo po yan, generate selection, yung lalabas, ito lang din naman po. Kasi ito lang po yung grades ng for the second quarter. And ito lang naman din yung grades or yung observed values for that second quarter. So, you're gonna do the same thing sa quarter 3 and quarter 4. By the end of the school year, kung meron po kayong OCD katulad ko na gusto nyo, ay, ulitin ko na lang pag-print lahat. Ginawa po natin yan, yung all quarters cover and all quarters inner. Pag i-click niyo po yung all quarters cover, click niyo po yung generate selection, lalabas po lahat ng attendance ng bata from July up to April. So, pwede niyo pong i-print yan one time. Same din po sa inner. Pag i-click niyo po yan, pag click niyo ng generate selection, lahat ng grades ng bata from first quarter to fourth quarter, pati final grade, remarks, general average niya, lalabas yan sa lahat. Print nyo lang po ng one time. Kayo na po bahala kung ano po yung gusto nyo, saan yung bus trip po ninyo. Per quarter ba ang pag-print or by the end of the quarter, magre-reprint kayo lahat. Gusto nyo po mag-aksaya ng papel. Nasa line nyo na po yan. Bakit po ginalagyan natin ng ganito na feature? Kasi meron pong cases na nababasa ng bata yung card pag inuuwi sa bahay. Or nawala daw ng nanay. Or nawala daw ng tatay. O kaya nung dinala ng bata papunta sa school, hindi niya po malaman kung saan niya inilagay. Pero kapag ganyan na po, hindi na po mag-rewrite yung teacher sa school form 9 niya. Kasi automatic, pwede niya pong i-print yung lahat dito. Okay? Klaro po ba? Maliwanag po ba? So yan po ang ating ISF Electronic Class Record versions 9.1 and versions 9.2. So, available po yan siya for download sa ating website and available po siya sa ating subscribers hub sa mga nakakaalam po ng ating exclusive club or exclusive hub ng mga subscribers ng ating social media accounts dito sa
Facebook. So, I hope po makakatulong ito sa inyo at nagustuhan po ninyo ang ating design for this school year. Hopefully, next school year, pwede natin siya lagyan ng School Form 10 generator para naman sa mga grade 1 and grade 7. Para po, automatic na rin lalabas yung School Form 10 nila sa kanilang mga advisors na reporting by the end of the school year kasi kasama yun sa trabaho nila. And then, galing naman din sa electronic class record yung profile doon. So, sana, malalagay na natin yun dito sa ating template. Hopefully, next year, makakagawa po tayo ng ganon. For the floating teachers or academic teachers na namumblema sa kanilang class record, currently po, tinetest ko pa po yung draft ng file. So, hindi ko pa po siya ma-upload. But pretty much, siguro next week or next week, hindi pa naman end ng first quarter, lalabas po natin yung ating ISF electronic class record for the non-advisors or academic teachers. So, yun lang po. I hope nakatulong po ang ating broadcast ngayong araw. Sana po naintindihan ninyo kung ano yung ating advocacy dito sa ating page. So, kung may mga katanungan po kayo, may mga concerns po kayo, pwede nyo pong i-post dyan sa ating Facebook, sa ating chat ngayon. Kung meron po kayong mga comments, violent reactions, negative reactions, hates, yung mga dislikes, kung mga angry reactions ninyo, gusto nyo pong i-voice out yung mga hinaing ninyo sa ating template, pwede nyo na po i-voice out yan. Babasahin ko naman po Okay naman po. Sa lahat po ng mga nag-comment tonight or this afternoon, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating broadcast. Maraming salamat sa inyong mga tawag dito, mga pagdaig ninyo, dagang kay salamat. Yes po, ito po ang ating exclusive po to ha. Baka sabihin niyo po, hanapin niyo ito sa DepEd website. Wala po ito sa DepEd website. Kasi nung dinesign po natin yung ating electronic class record nung 2015, hindi na po namin yun in-update. Kasi hindi naman po namin alam na magbabago yung curriculum. And then, nagbago nga yung curriculum na announcement ng ating VP-Sec before. Wala naman pong binigay na kahit anong information sa amin to revise the electronic class record to align with the Matatag curriculum and DepEd Order number 10. So, this is a personal initiative po. Ulitin ko po. This is a personal initiative po ang ginawa po natin dito that is exclusively published dito po sa ating social media channel. So, yes po, ako po ay isa sa mga gumawa po ng electronic class record ng DepEd na ginagamit po nationwide. Hindi naman po sa pagmamayabang. I'm just saying po na part po ko ng School Forms Re-Engineering Team na nag-design po ng electronic class record. So, I hope you found the template useful and you found this broadcast beneficial if you have the intention to download it. Nandito na po sa ating social media accounts ang mga download links and information on how to download it. Yan lang po. For now, kung may mga questions kayo, concerns, pwede nyo pong i-comment dito sa video or kasi nga mas active po ko sa YouTube. Mas active po ko na nagko-comment sa YouTube. Dito po sa Facebook, ang mga nagre-reply po dito, mga admins lang po, hindi po ako. Okay po? Sa YouTube po talaga ako active. Kapag po sa YouTube kayo magko-comment, kapag may nag-reply doon, ako po yun. Ako lang po may access doon Kaya ako lang po yung sasagot doon. Okay? Maliwanag po. Clear? For now po, kakain muna po ako. So, kain po tayo. Maraming salamat po sa panonood. I hope you have a very, very nice and wonderful long weekend ahead of you. This is Sir Weds of ISF Media. Again, leaving you with the most important quote that I've always said in my channel. Kung ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan, ang mga guro ang pag-asa ng ating kabataan. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam!